So yan, naglagay na ng hamba si Kuya Aris. Kwarto, left and right, pati dito sa main door. Bali yung size ng hamba niya dyan sa kwarto, 70 by 210. Dito naman medyo malaki siya, 80. Dapat 90 to, kailang masyadong malaki na. Pwede na to. Yan. So, apat lang sila ngayon kasi umuwi yung dalawa. Naki-fiesta. Paano mo dun? Tapan mo. Ito. So ayan po mga kababayan, kanina pa talaga gustong lumabas ni Ate Gemma at super excited dahil alam niyo naman mga kababayan, nung nadala siya sa ospital ay hindi pa ganyan yung bahay natin. So ngayon ang laki ng pinagbago at nakalabas na siya at kanina pa siya gustong lumabas ng bahay after niyang maligo dahil sisilip daw siya sa bayan. Sabi ko mamaya na, samahan kita, itour kita sa bahay mo. Kaya halika Ate Gemma, dito muna tayo umpisa. Ay, nandyan pala si Kuya. Oh, nandito pala si Kuya. Kauwi lang pero ito, dahil bukas papasok na rin ito sa trabaho. Anong ginagawa mo dyan Kuya? Akala ko tapos ka na maghukay. Ha? Ah, sa gilid. Tinambakan mo. Ah, very good. Medyo mahulog ka. Dito pala mga kabay, nandito rin yung mga anak. Tinutulungan. Siguro magiging construction boy din tong mga anak malamang dahil ang sisipag ay bata pa ay marunong na. Ayan. Oh, kita nyo Ate Gemma oh. Kung gaano kalalim yan, hindi ata Puso Negro yung balo na yan oh. Oh, 'di ba? Ang lalim at nakasemento yan. Opo, ma'am. Oh, nakasemento yan. Malalim at napakaganda. May langgam ata dyan. Ha, may langgam. Oh, halika dito tayo, daan tayo, ikot tayo dito. Halika para makita mo yung bonggang bahay. So ayan ang CR mo, Ate Gemma. Opo, ma'am. Oh, yan ang CR mo. 'Di ba?
ang ano namin, unang plano namin ay dito sana. Opo, ma'am. Kailangan may mga ugat-ugat dyan sa mangga, kaya hindi natuloy at ilihisa na doon sa kabila. Opo, Kailang sabi ko, hindi malinis tingnan, no, dahil ang disenyo na tiningnan natin dito ay hindi kita yung CR. So ngayon ay nabago na naman ang posisyon, ang plano, kaya nandito na nakatago siya, na hindi kita doon sa harapan. At malaki ang CR mo, Ate Gemma, halika. Oh, nakita mo naman, oh. Oh, Opo, ma'am. CR pa lang, pero halos kasing laki na ng bahay mo noon. Diba? Opo. Tingnan mo na yung CR mo, oh. Kunti na lang kulang kasi laki ng bahay mo noon na nakahiga na, diba, kuya? Oh, kaya pwede na para kayo sa CR na lang titira. Hati-hatiin natin doon, no? Nandun na yung kwarto, kitchen, sala, lahat na. So, ayan. Oh, dito tayo. Kasi, kanina talagang excited. Siyempre, excited sa Ate Gemma, mga kabayan. Dahil malayo ito nung dinala ko sa ospital, hindi ganito yung itsura. Tapos pagbalik niya, mga kabayan, masaya dahil nakalabas na ng hospital, plus masaya dahil ang nakita niya ay bongga. Tingnan mo naman ang likuran pa lang yan, Ate Gemma. Tingnan mo naman. At ang terrace mo, tingnan mo naman, wala tayong mga ginagamit dyan na mga light materials, Ate Gemma. Puro bakal yan. Opo, ma'am. Kita nyo? Oh, yan ang terrace, ganyan kalawak. Pero ito, ipadiretso kung ganun. Para pag umulan, ay cover sa dyan. Pero ito, naka-grills yan. Opo, ma'am. Grills yan. Oh, hali kayo, pasok tayo dito sa loob. Dito pa lang, oh. Oh, dito pa lang. Tingnan mo, Ate Gemma. Dito pa lang sa labas na makikita natin na hindi pa natatapos pero nasa imagination na natin na super bongga at super tibay yung bahay na natanggap natin. At kita naman yan, no? Ilang beses dublihin yung bahay mo dyan sa laki ng bahay ngayon. Opo. 'Di ba? Parang napag-isip si Ate Gemma, mga kabayan, parang hindi siya nakapaniwala na ang pagbalik niya ay ganito na ang kanyang makikita. Terrace yan, naka-grills yan dyan. Plus, yung kabilang side, ito, may dalawang malalaking bintana. Na ipag-pray natin yung bintana na mabonggay natin na talagang lalabas ang magiging outcome dyan ay super ganda. O, nakaalulod yan. O, doon. Mayroon din tayong PVC dyan na ang tubig na hindi kakalat kung saan-saan na pwede ka pang magsahod ng tubig. O, syempre, ito ang loob, Ate Gemma. Excited ka talaga sa loob kasi hindi ka pa nakapasok dito. Halika. O, di ba ang lawak ng terrace natin, Opo. Ate Gemma? At magkakaroon pa yan dito ng ni-request ko magkaroon ng upuan dito, kaya ayan may para pag may bisita ay upo sila dito, magkabilaan yan. Magkabilaan na may upuan ganyan, naka-built-in dyan. So ngayon, pasok tayo sa loob. Nakita mo kagad, napansin mo, oh, hamba pa lang, oh. Napakatibay, baka lang hamba mo. Ayan, nailagay na nila yung hamba, Ate Gemma. Pati dito sa 2 kwarto, Ate Gemma. Oh, 'di ba? Ate Gemma, nakahamba din 'yan ang 2 kwarto mo. At nag-uumpisa na sila ngayon sa palitada. Oh, ano ngayon ang pakiramdam mo, Ate Gemma? Masaya, ma'am. Na ang bahay mo ay biglang nagkaroon ng kwarto na dating bahay mo ay nandoon na lahat. Yung bahay ko na una, ma'am, na doon yung higaan na namin. Tapos, doon na din yung paglutuan namin, paghugasan namin, doon na lahat, ma'am. All in one, kumbaga. Pero ngayon, naka-separate ang lahat. 2 kwarto, kitchen, sala,
CR. Opo, ma'am. Nabulaga ka ngayon, Ate Gemma? I-try nyo. Utahan nyo yung magiging kwarto nyo para yung gulat mo sa pagbalik mo na masilayan mo kung gaano kabungga ang magiging bahay mo, Ate Gemma. Masayang masaya, ma'am. Hindi namin in-expect na 2 kwarto. Ang in-expect lang namin, ma'am, yung simple lang. Na kahit kung ano man yung ibigay nila, kahit kubo man dyan, okay pa rin, ma'am. At least, na ano, napalitan. May tirahan. Oh, may tirahan kami, ma'am. Na bago. Hindi na bago, ma'am. Na hindi na yung dati na Delikado. delikado, ma'am. Pero binigay sa atin ay sobra-sobra doon sa, Opo, ma'am. sa Kaya, expectation mo. Maraming salamat sa lahat ng sponsor, lahat ng mga viewers, lahat ng tumutulong sa amin. Sana kay Lord na lang po ang magpalit ng lahat ng binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Hindi po namin talaga in-expect itong bahay na to, na ganito. Kung hindi sa Ate Gina, hindi po namin makikilala si Madam Lori. Kaya nagpapasalamat rin po ako kay Ate Gina. Kayo na rin, ma'am. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga viewers, lahat ng mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa binigay niyong tulong po sa aming pamilya. Maraming salamat po. O, syempre, hindi lang isang kwarto. Para hindi magtampo, pasukin mo rin ang kabilang kwarto, Ate Gemma. Yan. Kung anong laki doon sa kabila, yan din ang laki dito. Saan kaya ang pipiliin mo? Kahit Doon sa kabilang kwarto o dito sa kabilang kwarto? Saan ang mas gusto mo? Saan ka mas gusto mong matulog? Dito kami, ma'am. Dito ka. Opo, ma'am. Para makita mo kaagad, masilayan mo kaagad yung harapan at gilid ng iyong bahay. Opo, O, diba? Diyan daw sila mas natipuhan ni Ate Gemma dito sa room number 1. Sino ang makakasama mo matulog dyan? Siyempre, ma'am, pamilya yung mga asawa at saka anak ko po, ma'am. Yes. Doon sa kabila, sino kaya makakatulog doon sa kabila? Si Jerry at saka si Sandara, ma'am. Oh, wow. At least hindi na kayo tulad dati na parang mga sardinas na Opo, ma'am. naganda, dikit-dikit na yung ulo, Opo, paa. ma'am. Andun na lahat. Nandoon na lahat. Dahil nagsiksikan na. Opo, ma'am. At higit sa lahat, nagsiksikan na nga. Pero sira-sira na yung sahig. Opo, ma'am. No, nakakatakot. Pero ngayon, malayo, Ate Gemma, sa dating bahay mo. Ito ay grabe. Yung biyaya na dumating sa buhay mo. Napakaswerte mo talaga, Ate Gemma. Napakabait ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo dahil nabigyan kayo ng ganito. Kaya ako, parang hindi ko na rin alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa atin na walang sawang magmahal at magbigay ng mga biyaya sa mga kagaya nyo na talagang all out yung kanilang support sa ating munting adikain. Sino bang mag-aakala ng ganito, Ate Gemma? Hindi ko Diba? rin nalakalain, ma'am, na ganito talaga, ma'am. Kaya kahit ako, parang lutang ako o parang hindi ako makapaniwala sa sobrang bait ng Diyos sa atin. Plus, hindi lang ang bahay ang naisalba natin. Higit sa lahat, number 1 is yung buhay kasi iisa lang talaga ang buhay. Opo. Ang bahay kahit ilang beses masira, pwede nating palitan, pwede nating itayo, pero ang buhay natin, hindi Hindi, pwedeng i-welding, Opo, ma'am. hindi pwedeng barinahan, dugtungan. Hindi, ma'am. Nag-iisa lang talaga siya. Opo, ma'am. 'Di ba? Kaya blessed na blessed tayo kahit nagkasakit ka pero nandoon pa rin ang biyaya ay continuous pa din. Opo. Okay, sige. O dito, tingnan mo yung CR. Kung dati ay nakiki-CR ka lang kay mama mo, ngayon ay mayroon ka ng sariling CR. Yes. Doon Mayroon ka ng sariling doon po kami CR. kay mama ko nagsi-CR, ma'am. Ngayon ay meron ka na. Opo, ma'am. O, di ba? Ay, parang ang ganda mga kabayan na
open na lang siya, no? Mahangin. Opo. 'Di ba? Para uupo ka diyan, hindi ka na mamaypay. Tapos may ano ka pa, may overlooking ka pa habang napasarap ka sa pupo mo. O tapos iihi ka, ganun din, no? Mapatingin ka sa kapaligiran, hindi ka maboring habang ikaw ay nagsi-CR kasi nakita mo ang kapaligiran. Anong gusto mo? Para habang hindi pa natin na ituloy, half na lang na ganyan. Para pag umulan habang libre ang shower. Pag naubusan ng tubig, at least libre ang shower. O naliligo ka na, may pang-flash ka pa. Ano gusto mo? Habang hindi pa na ganyan na lang kataas, Ate Gemma? Wala ma'am, buo. Ha? Buo. Takot siyang masilip, mga kabayan. Kaya ibuo na lang daw. Siyempre, maraming buuhin. dumadaan, mami. Siyempre, buuhin natin yan para lalong bonggesious. Dito naman, Ate Gemma, dito ka magiging pael yung kitchen mo. Siyempre, lalagyan pa yung ganyan. Tapos, para kahit hindi ka mag-iilaw sa umaga, Opo, ma'am. so, lagyan yan. Nilagyan natin ng open dyan. So, ganyan. Ito ay hindi mo na matawag na simple. Opo, ma'am. No? Sabi nga ng ibang komento, parang bahay daw ng OFWs. Talaga naman. Bahay talaga to ng mga OFWs, mga kabayan. Kahit hindi to nag-abroad si Ate Gemma, mga kabayan, bahay pa rin ng OFWs kasi nabuo ang bahay dahil sa ating mga mapagmahal na mga OFWs na pinagsama-sama ang kilang pagmamahal. Kaya nabuo itong bahay na ito na pinagkaloob sa kanila. OFWs talaga ang bahay na ito. Ibig sabihin kasi nila, Ate Gemma, para bang ikaw, nag-ibang bansa ka, pinatayo mo ng bahay. Yan ang doon, ang ibig sabihin ng ating commentators. Pero tumpak nga naman sila dahil galing naman to sa mga iba't ibang OFWs natin na nandoon sa iba't ibang bansa na nagpapadala sa atin. 'Di ba? Opo, ma'am. Ang kaibahan nga lang ay hindi ka ng ibang bansa, sila ang ng ibang bansa para mabigyan ka ng Tumulong sila. bahay na ganito kaganda. Imagine mo Ate Gemma ang bahay mo noon parang wala akong nakitang bintana. Wala ba? Isa lang, ma'am. Saan banda? Yung dito lang sa ma'am, yung plywood, ma'am. Yun lang, ma'am. May bintana isa. Opo, ma'am. Pero ngayon nagsobra-sobra sa isang kwarto, dalawang malalaking bintana. Opo, ma'am. 'di ba? Plus magiging ginhawa pa, Ate Gemma, dahil magkakaroon ka ng terrace diyan. Kaya ipag-pray pa rin natin tuloy-tuloy, Ate Gemma, na sana yung kisame na matuloy, yung tiles na matuloy, na ipag-pray natin, no? Lahat ipag-pray natin na sana ay magawa dahil nagpa-estimate ako ngayon at pupunta pa ako ng hardware at ipag-pray natin na sana makayanan ng powers yung estimate ng kisame, tiles, bintana, at ano pa ang dapat nating gawin dito. Alam niyo po, mga kabayan, mas mainit doon sa kay nanay, no? Opo, ma'am. Mas mainit doon, mga kabayan, kaysa sa dito. Siguro dahil nakatiwangwang pa, ibig ko sabihin, dahil yung alalaki ng bintana, mga kabayan. Siyempre, makaramdam ka pa rin ng init kasi super init ngayon, no? Makaramdam ka pa rin. Pero mataas kasi to. Hindi katulad doon kay Jerome na mababa yung ceiling, no? Ito kasi mataas. Hindi hamak, mas mataas ito doon kay Jerome, mga kabayan. Pero syempre, yun nga, ipagparin na lang natin kung ano pa ang mga karagdagan na gustong ipagawa na naka-specific sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors po, mga kabayan. Ngayon, Ate Gemma, alam ko ang kalungkutan na naranasan natin yung mga nakaraang linggo na mga iniisip natin, gumulo ang isip natin. Grabe yung naramdaman mo, no? Alam ko ang nagiging dahilan kung bakit takot ka ma-hospital dahil nangingibabaw sa'yo yung hiya at natakot ka na baka ako ay magsawa
at baka ako ay hindi na babalik at baka maudot ang bahay, kaya tiniis mo lahat ng ramdaman mo, nahiya ka na magsabi sa akin na kahit iba na yung naramdaman mo, pero tinitiis mo lang dahil sa hiya at takot na baka, kumbaga inisip mo pa rin ako na baka magsawa at sabihin or mawala ako na merong akong hinaharap na bahay na ginagastusan, kaya nahihiya ka na magsabi sa akin. Totoo yun, ma'am. Bakit? Nahihiya po ako, ma'am, kasi ayaw ko rin po na nag-ano na po kayo sa bahay namin. Alangan naman po na sabihin ko na, ma'am, kailangan namin ng pera na pagpagamot ko. Nahihiya po talaga ako. Kaya hindi kayo dumaing. Opo, ma'am. Tiniis nyo. Tiniis ko pa rin, ma'am, kahit na kakayanin ko. Ayaw ko po yung, ma'am, gusto ko ng ganito, hindi, ma'am. Kumbaga para bang nahiya ka dahil nakita mo yung gastos dito sa bahay, tapos parang dadagdagan mo pa. Dadagdagan ko pa yung isip mo, ma'am. Marami ka nang nagagastos. Tapos, magdagdagan pa. Madadagdagan mo pa sa paggastos sa akin, ma'am. Kaya yun, ma'am. Inisip ko na lang na kaya ko pa to, sabi ko kay mama ko. Pero nung ano talaga, ma'am, walang-wala talaga kami. Yun ang inisip ni Ate Gemma, mga kabayan. Inisip pa rin niya na Baka kung hihingi ako sa iyo, ma'am, na gano'n na hingi ako ng pera, baka baka hindi mo na ako hindi mo na tatapusin, ma'am. Hindi ka na babalik sa amin. baka magsawa ako. Magsawa ka, ma'am. Ayaw ko ng gano'n. Pero syempre, pag ganon ay maintindihan ko naman, Ate Gemma, kasi alam ko naman na hindi mo hiningi yon, na sino bang tao na gustuhin na magkasakit ng ganyan. Hindi mo naman hiningi na, Lord, bigyan mo ako ng sakit para sasakit ang ulo ni Madam Lori para magdagdagan ang problema niya. Alam ko naman yun na nagkataon lang na sumabay. Sabi ko pa nga, hindi bali, no? Mas nagpasalamat pa ako na nagkasakit ka kasi natuklasan ngayon ang sakit mo na dapat magamot. Kasi kung hindi natin natuklasan, tapos saka na lang natin natuklasan na grabe na pala, na malala na, doon tayo mas nakakatakot. Opo. Kaya okay na rin yun. Sabi ko, thank you. Kahit papaano ay nagkaroon man kami ng panic, nang napanghinaan man ako ng loob, no, dahil nahati ang isip ko, pero salamat na lang din na maaga pa lang, na maagapan pa lang, na hindi lumala, ay nalaman, kasi naman tiniis ang lahat, binabaliwala ang lahat, tapos mamukat-mukat na lang natin na sobra na pala yung sakit mo na hindi maagapan. Yun ang iniisip ko, Ate Gemma. Siyempre ayaw ko yung dumating sa punto na yon na maranasan mo pa. Kasi hindi mo na ma-enjoy ang bahay kapag darating yon. Siyempre gusto ko pa na haba pang buhay mo na ma-enjoy yung pamilya itong bahay na pinagkaloob sa inyo. Kaya nga sabi ko, medyo umano ako medyo tumaas ang boses ko dahil nagpanik ako doon, natakot ako sa'yo, nagpanik ako, na nervyos ako, na bakit hindi mo na dinala, na pwede naman, nag-emergency kayo, pwede namang pumunta kayo doon at sabihin sa akin, or sundan ko na lang kayo doon, puntahan ko na lang kayo doon, at least na itakbo ka na ano kaagad, na nagawa kaagad kung anong dapat gawin sa doktor or mga nurses doon. Kaya lang syempre, naintindihan ko rin, nangingibabaw, yung hiya mo, yung takot mo, at kung ano-ano pang inisip mo sa akin. Kasi alam ko naman na hindi kayo abusado, abusada. Alam ko naman na hindi kayo demanding. Alam ko naman na nag-aantay lang kayo kung anong mga biyaya na darating sa'yo. Alam ko naman yon. Pero,
ganitong mga eksena, ganitong mga problema, hindi mo naman yung kagustuhan. Yan ay nagkataon lang na nagpagawa ng bahay plus sumabay ang sakit mo. Pero hindi lang pala to ang bahay. Kaya nasasabi ko, hindi lang pala ang bahay ang aayusin, ang isalba natin, pati pala buhay mo kailangan ding isalba at maagapan para hindi lumala. Opo. Okay, pasalamat pa rin tayo. Kasi swerte pa din. Nagka-problema man tayo, nagkasakit ka man, pero ang biyaya at yung mga taong nagmamahal sa atin ay nandiyadyaan pa din. Di ba? Pero ang isip ko nun, ma'am, ang nasa isip ko noon, nung pumunta na ako ng ospital, ang inisip ko, na baka na-stress ko na si madam. Sabi, Hindi naman. Hindi ako nahati lang yung isip ko. Kasi nalungkot ako, masaya na ang kalahati masaya na may bahay ka. Ang kalahati naman malungkot dahil nagkasakit ka. Yun lang na panghinaan talaga ako ng loob dahil hindi na ako nakafocus sa bahay dahil nahati yung isip ko. Mas nananaig yung isip ko na nandoon sa ospital na lahat kami dito tahimik, lahat kami dito malungkot, lahat kami dito tahimik. Kahit mga karpintero natin ay sumabay din sa kalungkutan doon sa nangyari mo. Pati ako nagbablog dito. Wala akong parang lutang ang isip ko. Walang kasigla-sigla, mahina. Kasi siyempre mahina ang isip ko, mahina ang utak ko, mahina ang katawan ko. Dahil siyempre iniisip namin kayo doon kung ano na ang nangyayari. 'Di ba? Pero ngayon, siyempre, masaya pa din tayo. Dahil hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoong Diyos. Number 1 yun. Kaya nga sabi ko kasi magdasal ay nanaig pa rin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos na naging okay at magiging normal tayo ulit at focus na ako ngayon ulit sa bahay dahil alam ko okay ka na. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga mapagmahal and very generous sponsors dito sa bahay at doon meron din nagpaabot doon pambili-bili yung mga iniwan kong pera na 5,000 doon kay kay Nanay Irma and kay Ate Gemma po mga kabayan, bukod doon sa sariling pera na pinaabot doon kay Nanay Irma. At meron pa kami dapat gagawin mga kabayan kasi meron pa tong lalo na sinabi niya sa akin na nag-insulin naturukan siya dalawang beses. So, nagpadala din si Nanay Mia. Saka ko lang magitin mga kabayan ha, kasi ang listahan wala dito, baka magkamali ako. So, i-check ko and then i-monitor ko si Ate Gemma mga kabayan. I-monitor ko si Ate Gemma mga kabayan kasi nabanggit niya sa akin naka-insulin siya kasi walang paliwanag kanina sa tinanong ko sa gamot doon, tapos bumalik pa ako sa loob para iklaro ko kung saan tong mga gamot na ito na iinumin ni Ate Gemma mga kabayan. Sa ngayon, ay meron siyang dalawa bukod doon sa si Teresa mga kabayan ay para lang naman yung sa allergy. Nag-antibiotic din siya para doon sa UTI niya at yung isa para doon sa manas na tuluyan ng bababa mga kabayan. Pero dito sa wala na, doon na lang sa paa mga kabayan. Kaya magpasalamat pa rin tayo dahil nakauwi na ng ligtas, maayos at gumaling na si Ate Gemma mga kabayan. Salamat sa inyong mga dasal dito sa pamilyang ito. Kaya tuloy ang mission, tuloy ang saya, tuloy ang pagbibigay ng biyaya sa mga kabayan natin. Okay? Sige, Ate Gemma. Pero wag mo nang kumilos. opo, ma'am. Mabinat, delikado. At saka na lang kumilos kapag okay na. Opo. Para hindi tayo magkaroon ng problema dahil danas na natin ngayon Opo. kung gaano kahirap kapag merong sakit. Kaya ingatan. Opo. Ha? See you next episode po mga kabayan. Abangan pa ang update dito sa bahay dahil paganda ng paganda, pabongga ng pabongga ang bahay ni Ate Gemma and Kuya Janry. O, di ba? Imaginein mo na lang muna ngayon, Ate Gemma, kung malagyan ng teres at malagyan ng bubong yan, kung gaano kaganda.
Sobrang ganda, ma'am. Sa umaga, dito ka mag-coffee-coffee. And then sa badang hapon naman, dito naman tambay-tambay. Makikita mo ang harapan dyan. Mai-imagine mo, aba, dati ay wala to pero ngayon ay naranasan mo din. Oh. Ngayon lang, ma'am. Tara. Oh, diba? Okay, sige po mga kabayan. Bye po muna. We love you all. God bless us all. Bye. Mwah.